Good day, everyone. How are you doing? Do you know that there are more than 3,000 caves in the Philippines? That is the only recorded number, and for sure, there are still a lot to be discovered. In today's NRCP's Back to Basic, we will talk about caves, the animals, the plants, and other living organisms found in caves. Okay, so what do we know of caves? We know that caves in Filipino is called kuweba or yungib. What do you call caves in your native language? We also know that caves served as homes to our very early ancestors. But do you also know that caves are used as burial grounds? Just like the Lumiang Burial Cave in Sagada Mountain Province. Would you like to know more about caves? Very good! So today, here with us to talk more about caves, what are they, how they are formed, and a little bit of what can be found in caves is Dr. Ireneo L. Lit Jr. of UP Los Baños. Sir June. Okay, salamat Marian. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang tanong ni Marian ay what are caves o ano ang mga kuweba? Sa amin sa Batangas, ito ay guwang. Actually, guang. Pero mas karaniwan sa Tagalog ay yungib o kuweba. Yung kuweba ay mula sa salitang Kastila na cueva. So, paano nga ba natin dinidefine ang kuweba? Unang-una, may dalawang version ng definition ng kuweba. Ang una ay sa pananaw ng isang geologist. Yung nag-aaral talaga ng mga bato at ng ating lupa. So, ang ibig sabihin, para sa isang geologist, dapat kasya ang isang tao. Kasi nga naman, paano mo arali kung hindi mo na nakikita, di ba? Pero sa mga biologist, ito yung definition. May pagkakahalintulad yung definition ng geologist at saka ng biologist, pero ito yon. Dapat natural opening. Ibig sabihin, hindi siya ginawa ng tao. Talagang siya ay likas. Pagkatapos, on solid rock. Ang pinag-uusapan natin dito kung bato ay hindi yung bato lamang na kasing laki nito, kundi isang batong malaking-malaki talaga. Maaring kasing laki ng bundok. So, solid rock. At ang ibig sabihin ay hindi kasama dito yung mga buhangin, graba, mga maliliit na bato. At kinakailangan merong madilim talagang parte. Kaya hindi kasama dito yung medyo nabutas lang na malaking bato pagkatapos nakakapasok yung mga liwanag hanggang sa loob. Hindi yun kasama. At eto yung pagkakaiba. Pag sa geologist, tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan kasya ang tao. Pero sa biologist, a few millimeters in diameter. Pwede na. Sapagkat sa pananaw ng isang biologist, basta nakakapasok ang isang organism sa loob, sa butas na katulad ng kasing laki ng few millimeters in diameter, kasya na doon ang mga mikrobyo, kasya doon ang mga insekto. Kaya, importante na yon sa isang biologist. Ulitin natin, natural opening in solid rock, a few millimeters in diameter, and with areas of complete darkness. Yung apat na yon. Now, paano ba na-forma yung kuweba? Nung unang panahon kasi, maraming pamahiin, maraming mga paniniwala ang kuweba. Tungkol sa kuweba. Halimbawa, pinaniniwalaan na ito ay pinto papunta sa impyerno o papunta sa purgatorio. Malimit din may link ang kuweba sa mga
yes, bukod sa kamatayan, the other world or the spirit world, kalimitan ay, ito yung aking buhok, no? Mahaba, no? Pero kung inilugay ko yan, di mukha na akong ermitanyo, talagang fit na pangkuweba. Pero hindi yan. Yung mga ermitanyo, nagkataon lang siguro na nung unang panahon ay maraming tumitira talaga na gusto mag-soul searching sa loob ng kuweba, pero hindi yun talaga. Malimit din makikita nyo ang mga ginagawa natin na grotto is also the root word of grotesque, kasi you see that laging meron dong mga forma ng kuweba. Kasi saan ba daw ang pinapaniwalaang nagpakita ang mahal na birhen sa Lourdes ay sa loob ng kuweba. So ganon yung association ng spirit world dun sa kuweba. Pero ang totoo niyan, ang kuweba, lalo na sa Pilipinas, ay kalimitan solutional cave. Ibig sabihin, nagkaroon ng solutional reactions. Hindi ibig sabihin, hindi ito katulad ng erosion, kundi ito ay natural reaction of elements. So halimbawa, karamihan ng kuweba sa Pilipinas ay limestone ang pinagmulan. Ano yung limestone? Nung unang panahon, sa ilalim ng dagat, meron tayong mga tinatawag na coral reef. So yung coral reef, kapag namamatay ang mga hayop doon, ano bang nasa loob ng mga coral reef? Yung coral, mga seashells, yun ay composed of that compound which we call calcium carbonate. Yung calcium carbonate, kapag nagsama-sama yung mga namatay na hayop, yung mga nag-solidify na mga particles nila, ang tawag doon, or sediments nila, ang tawag doon ay sedimentary rock. Yung sedimentary rock na galing sa coral reef, yun ay limestone. So, ang limestone, due to geologic events, lalo na yung tectonic events, pwedeng ma-uplift. Pagdating ng panahon, yung nasa ilalim ng dagat, mapapupunta sa ibabaw. Pag napunta sa ibabaw, ma-expose na siya sa elements. Yung bato na limestone. Yung bato na limestone, kapag nag-react, tingnan natin, merong carbon dioxide sa hangin. Pagkatapos nahaluan ng ulan, carbon dioxide plus water, anong mapo-form? It's a weak acid which we call carbonic acid. Yung carbonic acid, ulitin natin ha, water plus carbon dioxide, nasa hangin, papatak as ulan, carbonic acid. So, habang pagpatak noon dun sa limestone na ngayon, na-uplift na, magkakaroon ng slow reaction na di-dissolve yung calcium carbonate. Ordinary water, hindi kayang ma-dissolve yung calcium carbonate. Subukan nyo yung chalk. Ang chalk kasi na ginagamit natin sa pisara, sa blackboard, ay calcium carbonate. Pero, hindi siya magdi-dissolve kung pure water. But with slight acid or weak acid, magdi-dissolve yung calcium carbonate. As time goes on, yung slow na papatak-patak ng tubig na may carbon dioxide or carbonic acid, nagkakaroon ng reaction. Kaya nagkakaroon ng dissolution. Sa pagpatak-patak na ganyan sa kuweba, halimbawa yan, pumapatak na, nagkaroon na ng butas. Pwedeng magkaroon ng tinatawag natin kapag sa taas, anong napoporma? Stalactite. Yung pumapatak, pag naporma naman sa sahig or sa ground ng kuweba, yun ay stalagmite. Para hindi malito, stalactite, letter C, ceiling. Stalagmite, letter G, ground. So, hindi na kayo malilito. Stalactite sa taas, stalagmite sa baba. With time, pwedeng magdugsong yung na stalactite, stalagmite, pwedeng magkaroon ng column or pillar. So, yan. So, ibig sabihin yung
mga napopormang stalactite, stalagmite, yung pagkabutas ng kuweba, lalo na kung malaki na ang butas, siya ay nangyari ng 1,000 taon. Kasi slow, napapatak-patak lang yan. Take note, balikan natin yung chemistry, weak acid, slow dissolution reaction. And therefore, nature has invested in the formation of caves. You see how precious that is? How precious our caves are? Kasi nag-invest ng nature ng malaki, mahabang panahon. So punta na tayo ngayon. Merong 3 life zones sa loob ng kuweba. Una, pagpunta mo sa kuweba, pronta, entrance. Nandoon, pag sinabing entrance, may liwanag pa doon. Ibig sabihin, may ilan pang halaman na pwedeng mabuhay doon. Sunod doon, twilight zone. Ang twilight zone, Tagalog sa twilight, actually galing yan sa yung twilight talaga na kumbaga sa araw ay dapit hapon. Yung nag-aagaw ang liwanag at dilim. So sa loob ng kuweba, ganun din. Merong pagkatapos ng entrance, pagpasok mo, kapag may nakikita ka pa, may naaaninag ka pang liwanag, twilight zone. Ngayon, in science, kapag talagang mag-aaral ka ng kuweba, you have to have a light meter. Kapag 0 na talaga yung reading ng iyong light meter, tapos ka na sa twilight zone. Pasok ka na ngayon, yung sunod na zone ay dark zone. Okay. Dark zone, yun na yung talagang madilim na parte ng kuweba. Pero dalawa pa rin ang pwede pa nating masubdivide yung dark zone. Una, yung tinatawag nating yung medyo nakakarating pa yung pagbabago ng temperatura at yung moisture galing sa labas, yun yung transition zone. At yung talagang walang ng pagbabago, talagang todo na ang dilim, hindi na nagbabago ang temperature, hindi na nagbabago ang humidity, yun na yung talagang deep zone. Okay? So yan, yun yung, at yung 3, entrance, twilight, dark zone. At yung dalawang bahagi ng dark zone, yung transition at deep zone, lahat ng yon ay may kanya-kanyang buhay na kayang makasurvive sa ganung mga kondisyon. Sinasabi na ang kondisyon sa loob ng kuweba ay malupit para sa mga nilalang na sanay sa liwanag. Kasi nga naman, unang-una, hindi mabubuhay sa kaloob-looban ng kuweba yung mga halaman. Kasi kailangan ng halaman ng liwanag ng araw. Pero yung nasa kaloob-looban, kaya nila. So, ano yung mga nasa loob ng kaloob-looban ng kuweba? Ang nawawala doon dahil wala ng liwanag, hindi magkakitaan. So, hindi kailangan ng mata, kaya kalimitan ng nasa talagang doon na nakatira sa loob ng kuweba, maliit ang mata o kaya nabubulag na. Pagkatapos, dahil wala silang ibang paraan na makita ang kanilang dinadaanan o tinatakbuhan o nililiparan, humahaba yung kanilang lens. Humahaba ang kanilang antena. Dahil din wala na siguro function yung pagkikita, yung mata, nawawalan din ng kalimitan din ng mga nasa loob ng kuweba na doon na talaga nakatira ay pumuputla o wala ng kulay. Yun. Okay? So, salamat po at sana may natutunan kayo. Maraming salamat, Sir June. Wow! So that's how caves are formed. It is amazing to know that not every crevice or hole in the earth are actually caves.